rekado, makabuluhang kwentuhan, sari-saring tips na kapaki-pakinabang, mga istoryang tagos sa puso. Rekado, tips at kwentuhang sangkap ay sakto. Rekado. Naniniwala ka ba sa kasabihang the heart forgives, but the mind never forgets? At bakit kaya? Ako po si Chiki Holman-Yulo and welcome to Rekado. Thank you for joining us. Ako talaga naman ang ating love month, ha? When forgiveness is too hard. The irony and the challenge. I'd like to invite you to listen to us via internet sa 702 DZAS AM band. We are now 702 DZAS Radio TV Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas, and listen to us via internet through febc.ph and Facebook Live dito po sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Sa iba pong bahagi ng mundo dahil mapapakinggan tayo sa Pinoy Connection sa pamamagitan ng pinoyconnection.ph para sa ating mga kaibigang overseas Filipino workers, yung mga nakatira sa Espanya, sa Spain, Barcelona, Marbella, Malaga, Madrid, Venecia, Sevilla. Muy buenas tardes a todos, me llamo Chiki Holman-Yulo. Estamos en Rekado. ¿Quieres decir algo a los telespectadores? So every Saturday po tayo, ha? Mga kaibigan natin na nasa Japan. Konnichiwa, o genki desu ka? Genki, watashi wa Chiki Holman-Yulo desu. O chikara ni natikurimasu ka? Matane. See you and mabuhay po kayong lahat sa YouTube channel sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Naku mga kaagapay, 6 days to go na lang at Hearts Day na. Sabi nga nila, dapat ba isang araw lang ang celebration? 3 araw lang celebration. Ako the whole February month, just celebrate. It's Saturday once again and welcome back to Rekado. If it's your first time here, welcome! Kamusta po kayong lahat? Ako po si Chiki Holman-Yulo. And if you're back, kasi naiba ang schedule ng trabaho, pwede na kayong kasama natin. Today we talk about how we can forgive someone. Higit lalo na yung mahihirap na pagkakataon, how to overcome those trials, burdens na dinadala natin forever. I'm sure maraming nakaka-relate dito kasi alam mo naman, dumadaan po tayo sa pagkakataon ng hirap. Minsan hirap magpatawad, pero kailangan pa rin gawin. And you know what? Sometimes, gagawin mo yun kasi ayaw mong higupin ng taong yan lahat ng kaligayahan at joy sa buhay mo. Kaya minsan gagawin mo. Okay? Now, sabi, minsan o palagi? Alam mo, palagi na lang. I'm always ready na tulungan ko kayo sa mga binibigay ko pong tips kung paano haharapin ito at tutulungan din nyo ang inyong sariling matutong magpatawad. Nako, pagdala-dala mo ang ngit-ngit na yan at hinanakit forever, ay number 1, papangit ka. Talaga po, nakikita ko na yung buong lahat ng wrinkles nyo lalabas, lahat ng mata nyo at ngit-ngit nyo lumalabas lahat. Tapos, pag sinasabi mo, bakit ganito ko? Alam po nyo, ang bigat niyan, ha? Tapos may nagsabi sa akin, paano naman Chiki kung napakabigat talaga nung ginawa ng tao? I believe me, lahat po tayo may dinaanan na ganyan. Sabi nila, time heals all wounds. Maybe you will not forget, but to forgive, yeah. Kung ang Panginoon ay na-forgive tayo sa lahat ng kasalanan po natin, ay sino pa tayo? Pinadala pala niya yung anak niya, si Jesus Christ, para sumalo ng atin mga problema at ang atin mga kasalanan. Okay? So, ano ang karapatan natin na magsabi, hindi kita mapoforgive forever, no? Okay, naniniwala ka ba sa
sinasabing the heart forgives but the mind never forgets. Bakit? Uy, padala po nyo ang inyong mga comments, sa inyong mga greetings sa ating ongoing live stream. And don't forget to wow, love, and share. Beverly Laquillo. Sabi niya, hi Tita Chiki, I'm praying for your safety and your health always. Hi Beverly, how are you? Joan Mercado. Mga bago natin, mga listeners, hi Tita Chiki, now lang ako nakatune sa inyo. Na-miss ko po ang boses nyo. Hi Joanne. Is it Joanne or Joan? Okay. Faith Hernan. Hello po Tita Chiki, lagi po akong nakikinig sa inyo. Ang family name habang nagbabanding. Lagi po akong nakikinig sa inyo. Ang family name habang nagbabanding. Okay. Gina Oclares. Hi Gina. Kamusta po kayong lahat? Lalo na Tita Chiki, ang mga bumubuo din ng Recado team. Hi, Trisha Lumbao. Good afternoon, Tita Chiki. God bless your program, Recado. You are such a blessing to us and Happy Hearts Month. Erin Isidro, Boaini, Te Amo, Tita Chiki. God bless you always, Recado. And 702 DZAS palagi. Huy, alam mo, Trisha and Erin, it is my 8th year. This whole month, actually today, yung 8th year anniversary ko. Dito po sa Recado. Okay? So, anong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun ay yung pinag-usapan namin na 3 buwan ay naging 8 buwan na itong ministry ito. Okay. Shout out to Weng and the Alcala family from Las Piñas. Kamusta kayo? Feature natin ngayon sa ating pong kawikaan ay galing sa Mark 11:25. Kapag kayo'y tumayo upang manalangin, patawarin muna ninyo ang nagkasala sa inyo upang ang inyong mga kasalanan ay patawarin din ng inyong Ama na nasa langit. English translation, Tita Chiki, and when you stand praying, if you hold anything against anyone, forgive them so that your Father in heaven may forgive you your sins. Napakarami natin sins. And you know what? Sabi nung iba, bakit ganon? Christian siya, pero sin siya araw-araw. Tinanong ko yan kay Tony Rose a long time ago. Sabi niya, bakit Chiki? Yung bang ibang tao forever, may ticket na sila maging perfect na tao at buhay? Hindi. Kaya nga kailangan natin na hawakan ang Panginoon para kahit minsan nagsisin pa tayo, we have the Lord in our lives. Imagine kung wala yun sa buhay natin, mas marami tayong sining, okay? Batiin natin ng happy birthday to you, Rez Septimo Cortez. Tatawagan ko si Rez. Kapitbahay ko, Rez Cortez. Isang kilalang action star. Hindi lang yan. Alam mo, mabait tong taong to, si Rez. At saka napakagaling sumayaw. Kasi noon daw, kasama siya sa mga Allegro dancers. Magaling sumayaw si Rez. Kaya pag may get together sa village, ay kami ang mag-partner. Hinihila ko siya. Okay? Pag meron get together. Tapos, at saka yung asawa din niya si Candy, ay good friend ko din yan. Okay. Maria, Leia, Carmen, Imutan Salonga. Happy birthday, Leia. February 22, 1971. Si Rez naman, February 4, 1956. Okay. Mas kilala bilang si Leia Salonga, isang Filipino artist, singer, an actress, best known sa kanyang role sa musical. Alam mo, dalawang Disney princess siya. Si Jasmine sa Little Mermaid at saka si Mulan. Isa ring recording artist and television performer. At age of 18, siya ay nag-lead role sa Kim sa musical na Miss Saigon. Siya rin ang first Asian woman to win a Tony Award. Yan ay binibigay sa lahat po ng Broadway artists, no? Mahirap, mas madali ang movie, mas mahirap ang theater. Number 1, paulit-ulit ang theater na performance mo.
Kung gabi yon at may matinee ka pa, ay naku, 2 beses po, isa-isang araw, uulitin mo yun. Mahirap yun. Sa movie, isang go take, tapos, okay? Juan Carlos Labajo, the front man sa bandang Juan Carlos, sumali siya February 5, 2001. Sumali siya sa reality singing competition na The Voice Kids. Philippines Season 1, gumawa siya ng history sa kanyang hit. Single bilang isang Filipino na mapabilang sa top song global chart ng isang social media app. Happy birthday to you, Juan Carlos. Also, Ian Veneracion, sus, ang crush ng lahat ata. February 7, 1975. Especially my sister-in-laws, okay? Stephen Ian Lopez Veneracion, isang Filipino athlete, actor, pilot, singer, at saka ano pa nga ba, heartthrob of everyone. O pinanood mo nyo yung, teka muna, ano ba ang title nung pinapanood ko? Incognito. Ay, ang gwapo-gwapo ni Ian doon. Kilala sa pagganap sa film na The Achy Breaky Hearts ng 2016 at sa television series na Pangako Sa'yo. I have to tell you, when I bump into yung cousins ng asawa ko at saka mga kapatid, Chiki, do you know Ian Veneracion? Yeah, kasi nakita nila yung mukha ko diretso. Ay, oo, ang cutie pie nun. Akala nila yung as grown up ko pinupuri. I met him when I did guesting for with Joey De Leon and ano bang title nung show, at si Eileen Macapagal. Basta 5 years old pa lang si Ian. Tapos yung parents niya, 2 artists. Pero kita mo naman, maliit pa lang yan. Cutie pie, so kagawapo Cutie pie na cutie pie. Hi Ian, it's Tita Chiki. Ay, hindi na lang, Chiki na lang ngayon. Kasi crush na namin siyang lahat. Okay. Benigno Aquino III, February 8, 1960. Benigno Simeon Cojuangco Aquino III, isang Filipino politician who served as the 15th President of the Philippines mula po ng 2010 until 2016. In 2013, Time Magazine named him bilang isa sa 100 most influential people in the world. Happy birthday in heaven, Kinoynoy, President Noynoy Aquino. We're going to be back with so much more. Ako po si Chiki Holman Yulo. Ay, naku, when forgiveness is too hard, the irony and the challenge. Rekado, makabuluhang kwentuhan, sari-saring tips na kapaki-pakinabang, mga istoryang tagos sa puso. Rekado, tips at kwentuhang sangkap ay sakto. Rekado. I'm back. I'm Chiki Holman Yulo. When forgiveness is too hard, ano nga ba ang irony at saka yung challenge nito? I'd like to invite you to text us, DZAS space, message and send to 0917-572-1754. Sa Facebook po, 702 DZAS-FEBC Radio. Naniniwala po ba kayo sa kasabihang, the heart forgives, but the mind never forgets? At bakit? Sabi ni Yui Martinez, hi Tita Chiki, yes po. Pwede naman po tayong magpatawad but still need natin na mag-set ng boundaries after that para hindi na maulit-uli. Sabi ni Chichi Lerma, ako po Tita Chiki, hindi. Kasi kung totoong napatawad mo na yung tao, yung isang tao sa nagawa niya, kalimutan mo na yung nakaraan. Dahil kung hindi, paulit-ulit yan yung uungkatin at isusumbat sa kanya. Naku, Chichi, tama yan. May friend ako, finorgive nga daw niya. Okay. Finorgive niya yung kanyang asawa daw. Okay. O di, sabi ko, that's good, na malaki ang puso mo para gawin yan. Very good. Tapos biglang, kada away nila, iuungkat niya. Tandaan mo before? Tapos, manganganak na ako. Tapos, ganyan. Tapos, this is a recording. Sabi ko, alam mo, 2 things lang yan. 1, hindi, actually 3 things eh. I-forgive mo talaga yung asawa mo. Kung di-decidean mo,
Pero if forgive mo with all your heart and all your might, at yakapin mo na siya at sabihin mo, Lord, could you put it in my heart, Lord, na talagang to forgive him. Kung forgive. Okay. Huwag ka nang this is a recording na rewind ng nangyari. Kasi alam mo, number 2, pag ginawa mo yan, magdesisyon ka na lang. Mag-usap na lang kayo, kuha ng abogado, mag-usap na kung anong gagawin. O number 3, huwag kang magkwento sa akin pa ulit-ulit. It's either i-forgive mo yan o wag na. Maghiwalay na kayo, mag-usap na kayo. Sabi niya, binibigay mo yung chiki. Look ako. Huwag mo i-torture na yung tao at huwag mo i-torture ang sarili mo. I come from the school of thought that if you can work out a marriage at lahat na pag-usapan. Tapos mag-pray kayo, pag-usapan uli at pray kayo, pag-usapan uli. Pero kung kada away ninyo, i-rewind mo yun, bite your tongue. Don't rewind. Kasi babalik na naman yan sa'yo. Okay. Marlon, yes, ako si Tita Chiki, yung konsentidorang tita. Okay, Marlon Menardo. Depende po sa situation, there are things na hindi agad mapapawala. Yung scar sa puso mo, meron at meron pa rin babalik sa alaala mo. Kumbaga sa traumatized na. True. Pero yun na nga, mag-decide ka. Pwede, patawarin mo na. Tapos, forget. Sige, wag mo i-forget. Pero wag mo dadalhin sa kada usapan ninyo. Okay? Mga tips ni Tita Chiki. Chiki. How to forgive when it's so hard. Tips part 1 ni Tita Chiki. Alam mo po, kaagapay, ngayong araw, usapan forgiveness ang topic Kung paano natin magagawang magpatawad lalo na sa mahirap na sitwasyon. So, may say na it's difficult for us lalo na sa mga Christian kasi we are told to forgive just like what God did to us. Diyan papasok ang doubt sa loob natin. Today, I will give you tips kung saan at papaano ka magsisimula sa pag-seek ng forgiveness sa puso mo sa mahirap na sitwasyon. Kaya naman magkakasama tayo ng Family First Inc. para sa ating kwentuhan when forgiveness is too hard. The irony and the challenge. Number 1, remember that you will need forgiveness one day too. Akala mo hindi ka magkakasala? Ano ka? Jesus Christ? Hindi. Magkakasala ka rin. Kapag ang partner natin o taong mahalaga sa atin ay nagkasala sa atin, minsan sobrang tindi ang galit natin na para bang wala ng posibilidad na makagawa tayo ng mas malaking kamalian. None of us is perfect and you have no idea what challenges and temptations await you in the future. One day the tables may be turned at ikaw mismo maaaring mga ilangan ng pagpapatawad. Give them the same amount of grace that you would want extended to you and tulad na lang ng awa ng paulit-ulit na pagpapatawad sa atin ng Diyos. Bakit hindi ka nagkakasala? Araw-araw nagkakasala ka. Pag tinanong ng kaibigan mong, mataba na ba ako, Chiki? Ako po'y nagsisinungaling at oh my gosh, baka ako marinig. At sinasabi kong, no, you're wonderful. Number 2, acknowledge that forgiveness is a decision. It is a decision, okay? Hindi ang feeling, okay? Kung hihintayin mo lang mawala lahat ng sakit ng nararamdaman mo, mamamanhid yung puso mo sa sakit bago ka magpatawad, ay walang mangyayari. You'll be waiting for a long time, your face will turn blue. Wala. Maaari ka magpatawad kahit na ang puso at isip mo is still nagsosort out ka dyan, parang Tetris yung brain mo, kung ano ang gagawin mo sa pain and anger nararamdaman mo. Madalas pag nagdesisyon ka magpapatawad, ang tanging kailangan para mawala lahat ng negative feelings mo na dinadala mo, yun I'm telling you, papangit ka. Number 2, bit mo yan forever. Tapos yung kada magre-rewind ka, parang naka-autopilot ka ng pag-rewind nung ginawa niya. Kasi kung gano'n na lang, mag-usap na lang kayo kung ano gusto niyong gawin sa buhay. Wag. Number 3, do the hard work of forgiving. Yun muna. It may seem unfair na ikaw mismo ang nasaktan, ang nagawa ng mali,
ang siya pang dapat gumawa ng paraan para maayos ang relasyon at connection, di ba? But only you can unpack. Listen to this carefully po. Ikaw lang ang kayang mag-unpack, mag-discard those feelings and emotional garbage that the incident brought into your life. If ibig sabihin nito ay pag-seek ng help sa counselor, sa psychiatrist, psychologist, sa pastor, and spending more time praying and meditating para makakahanap ka ng tunay na peace sa puso mo, di yun ang gawin. It's an investment worth making. Huwag kwento ng kwento sa mga kaibigan na minsan yung kaibigan mo hindi naman well-meaning. Hala, biglang, sabi na ipapray mo siya. Sabi, ipapray. 10 na yung nagpe-pray sa'yo, pinagchichismisan ka pa. Okay? Ako, mas pupunta ako sa psychologist, psychiatrist, therapist. Alright? Somebody in your church na natatrust mo. Number 4, be objective enough to learn something from what happened. Nothing happens in a vacuum. So, madaling salata, lahat ng bagay merong contributing factors or circumstances nagiging ugat sa lahat ng gulo at hindi pagkakaunawaan rather than putting all your focus and energy sa pagkakamali ng partner mo. Ay nako, look around and ask what might have opened the door for it. Bakit nga ba nagkamali na ganun? O napunta dun yung partner mo, yung asawa mo? Nandiyan ka ba? Wala ka ba? Present ka ba? Kinakausap mo ba? Nakikipagtawanan ka pa ba? Okay? By acknowledging any ways in which you may have contributed to the problem, you're not excusing his or her mistake, but inaalam mo yung naging kontribusyon mo or maybe on some point, naging pagkukulang mo sa ending. That is a step in the right direction. Okay? Remember that even the remorseful have a breaking point. Mas mahalaga ba ang galit o pagkakaroon ng upper hand higit sa inyong relationship bilang family, partners, and friends? Alam po niyo, mahalaga sa akin yung asawa mo, kaibigan mo. Kasi dapat nag-uusap kayo on things na minsan hindi naman dapat, minsan pinag-uusapan ng mag-asawang usual, pero pag kaibigan mo, tawanan kayo together at saka kantsawan. Mahalaga yun because your unforgiving spirit ang magpapalubog ng inyong relationship. We understand that forgiveness is a process. And healing from major hurts do take time. It does take time and work for both parties. But some point, the game changes. Minsan hindi ka na nakasala na hindi ang nagkasala ang mali kundi ikaw dahil ayaw mong magpatawad. Ang forgiveness, ang pagpapatawad, decision mo yan. It's a choice. Hindi feeling, I feel, hindi pa ako magkakapatawad. Ay, wala, aabutin ka. Purple na yung mukha mo, wala pang nangyayari. Do not hold your breath. Decision mo yan. Yes, magpapatawad ba ako? Papatawarin ko ba yung taong yan? Alam mo, ako, kasi share ako. May isa akong kaibigan na, ako may ginawang sa akin na hindi nice, no? Talagang hindi nice sa trabaho, okay? It took time for me. Tapos naisip ko, why am I going to allow this person to take out the joy from my heart? Well, in the first place, she's miserable. Number 2, sinabi ko sa sarili ko, ay, naku, hindi siya happy. Hindi siya, miserable na siya. Number 2, bakit ko iaala ang sarili kong pumangit because of her? Dapat ako ay nice, ay happy, I have the joy of God in my life, and I should be smiling. I should be happy, and I should be this, and I should be that, which I was not. So, that moment, nag-decide ako, Lord, kunin mo na lahat itong ngit-ngit ko sa Kanya, sa work. Kunin mo na po. At ikaw na ang magdala para sa akin, at itapon mo na somewhere else. Yes, I have forgiven. If I have forgotten, siguro hindi. Pero I will not allow her to take out the joy and happiness in my life.
So kung ganon, kayo din gawin nyo yon. I-try mo, alam mo, pagkatapos pretty ka na, tapos kain ka na ng kain ng dessert, tapos happy ka na, tapos enjoy ka na sa buhay na hindi na ka na kasing miserable. Tapos ito nagkita kami. Several times actually nagkita kami. Nung una ina-avoid ko. Pupunta ako sa kabilang side. Alam mo, one day, nandun lang kami sa harapan. Wala, nagkwentuhan lang kami. Kamusta siya? Yung mga anak. O yung mga apo niya, kung kamusta, siguro malalaki na, ganon. Pero, alam mo, it's okay. I figured, mas happier ako. At saka, hindi na mabigat. Hindi na po mabigat. Subukan mo yon. Tita Chiki, ano ginawa niya? Hay, nako, talaga naman maiinis ka. Pero, hindi nice. Yun lang. Hindi ko na i-elaborate. Pero alam mo, after po noon, at several times na nagkikita ka, hindi ba naman, nagkita kami siguro mga 2-3 times, and it's all right. It's okay. Hindi na mabigat sa akin. Siguro nga siya nahihiya na kinakausap ko pa siya. Okay? Pero it's okay. You make yourself the bigger person. We are going to be right back with so much more. Ito na po tayo sa atin Stories for the Heart. Stories for the Heart. Ako po uli si Chiki Holman Yulo, dito po sa Recado, and welcome to Stories for the Heart. Every Saturday, 4 o'clock to 5 o'clock, we give you wonderful stories that will inspire you, encourage you, give you hope, at saka ako natutuwa ako sa mga nangyayari sa atin na kung paano tayo na-inspire na mga kinikwento natin na tao. Okay, nagpakita ng inspirasyon ang mga netizen. Sa mga netizen, ang isang education student mulang Naga, Camarines Sur. Natapos siyang, kasi naman, matapos niyang makapasa ng licensure exam for professional teachers, yung LEPT at LET. Ang nakamamangha rito, hindi siya nakakakita. Visually impaired ang nabanggit na estudyante at nakilalang si Angeline Barreto Pancho. Nakakatuwa ka naman, Angeline. Niliwanag kasi ni Angeline kung paano siya nagtagumpay sa LET sa kanyang kalagayan. Nga naman visually impaired. Yung nga lang pong walang impairment, hindi nakakapasa, siya pa visually impaired. Aniya, ina-accommodate daw ng Professional Regulation Commission, PRC, ang pagkuha ng board examination ng mga kagaya niyang persons with disability o PWD, lalo na sa paningin. Aminado si Pancho na hindi naging madali sa kanya ang pagkuha ng board exam dahil kahit may 2 proctors na nag-a-assist sa kanya, talagang sinusukat nito ang kanyang listening skills, lalo na sa mathematics. Gayunpaman, napagtagumpayan niya ito. Si Angeline Pancho ay nagtapos ng Bachelor of Secondary Education, major in English sa University of Nueva Cáceres, Naga City. Nakaka-inspire naman. At yan po ang ating Stories for the Heart. It just shows na kahit na anong kapansanan at challenges na tinatahak mo sa buhay, maaaring temporary o talagang nandyan. Kung ikaw meron talagang discipline at saka yung talagang nakafocus ka at sasabihin mo gagawin ko po ito, talagang magagawa. Nakakatuwa ka naman, Angeline Pancho. Sana maraming ma-inspire pa na maging katulad mo. Proud na proud kami. Recado, makabuluhang kwentuhan, sari-saring tips na kapaki-pakinabang, mga istoryang tagos sa puso. Recado, tips at kwentuhang sangkap ay sakto. Recado.
Ang topic po natin ay when forgiveness is too hard, the irony and the challenge. Why don't you text us a DZAS space message and send po to 0917-572-1754. Sa Facebook po, 702 DZAS-FEBC Radio. Naniniwala ka po ba sa kasabihang the heart forgives but the mind never forgets? Bakit nga ba? Sabi ni Benedict, para po sa akin, opo, hindi po pwedeng bastang kalimutan na lang lahat kasi posibleng ulit-ulitin lang niya itong mali ang nagawa niya. Totoo? Oo naman. Posible. Pero kung talagang nag-a-ask siya ng forgiveness at talagang totoong remorseful siya, edi talagang i-pray mo na lang. Ako mo, Benedict, meron kasi iba, hindi naman nagsisisi sa ginawa eh. Kamukha kunyari yung anak mo, binuli. Ito nangyari ito. Binuli yung anak mo. At talagang nakita mo yung bata. Wala man lang pagsisisi. Pati yung nanay, okay? Walang pagsisisi, ano man yun. Take a deep breath. Irereklamo mo. Kakausapin mo yung magulang, yung bata, kasama ang mga teacher. May magagawa ba? Wala. Magsusorry ba siya o wala? Minsan, yung mga magulang pa nga ang nahihiya eh. Kasi talagang walang hiya yung mga anak nila, no? Pero wala naman, ipagdasal mo na lang sila. Ipag-pray mo, tapos i-explain mo sa anak mo yung nangyari. Tapos, yung anak mo, paturuan mo na ng martial arts para walang magbubuli sa kanya. Paturuan mo ng 3 klaseng martial arts. Taekwondo, mixed martial arts, at saka siguro gawin mong fit yung anak mo para mabilis tumakbo pag kailangan mag-running at track and field. Para if you can run and get out from all that danger, run. Tapos sumigaw ka sa teacher mong, he's hurting me. O, tapos, no? Ngayon, kung hindi kaya yan, paturuan mo para equip siya sa buhay, kailangan yan, ha? Okay. Number 2, si Simeon Eyuko. Sabi niya, hi po Tita Chiki, ako po, we should not forget the history. Dapat matuto tayo doon. Exactly. Lahat tayo nagkakamali. Alam mo, tas kung kasalanan mo talaga, lumuhod ka na doon. Mag-ask ka na ng forgiveness dun sa tao. Huwag mo na ulitin. Hindi yung paulit-ulit. Sinabi mo na nga na huwag kang pupuntang nag-iisa sa ganon kasi hindi mo alam yung mga nasa club o bar, whatever, club, party na ganon. O pagkatapos tumatawag sa'yo at saklolo, o di andok ka naman as magulang, ganon naman usually eh. Pero yung iba naman paulit-ulit. Pag ganon, bayaan mong matuto. Minsan kailangan bigyan mo ng tough love. No? Sabi ni Helena, for me, Tita Chiki, alam mo ba yung Helena is name ng, sabi nung anak kong babae si Chia. Pag nagkaanak daw siya, papangalan niya Helena. Okay, the girl. Wala pa. For me, Tita Chiki, hindi po. Ang totoong pagmamahal at pagpapatawad, hindi sa titingin ka pa uli sa mali ng nakaraan. Face your present and future, not the past. Ay, naku, Elena, oo nga naman, tama. Face your present. Ano na ngayon? May magagawa? Wala. May pag-uusapan? Wala. Huwag nang magbalik sa rewinding. Tapos tumahak tayo. O sige, if we forgive each other, not just you, but also me, if we forgive each other and we focus and we pray and we talk and we pray and we communicate and we pray, we're going to be the strongest couple yet. And ganon. Okay? And nakatingin kayo sa future. O pag-usapan ngayon natin ang question and answer with Tita Chiki sa part 2 ng tips ni Tita Chiki. Tips ni Tita Chiki. Tita Chiki, Chiki, Chiki.
Question and answer with Tita Chiki o mga kaagapay. Dito po sa part 2 with Tita Chiki, I will try my best at sagutin lahat ng inyong questions para makatulong ako sa inyong buhay ng katiting man lang. Kahit naman tuloy-tuloy tayo lang sa pagtatanong dahil gustong-gusto kong makabigay sa inyo ng tips, okay? Let's start. Magsalo-salo tayo sa panibagong mga tanong ngayon. Ito ay tinatago natin, ayaw niyang paalam ang kanyang pangalan, si Miss Anonymous, okay? Dear Tita Chiki, good afternoon. Paano po kaya mapapatawad ang taong hindi humihingi ng tawad? Ay, okay. Do it for your own benefit. Alam mo, Miss Anonymous, do it for your own benefit. Matutong magpatawad para sa sarili mong peace of mind. Hindi mo kailangan dalhin pang habang buhay ang galit mo ng puso mo. I'm telling you, gagaan ang whole being mo. Tapos alam mo, talo ka kapag nagpatuloy kang galit. I'm telling you, papangit ka. Meron pa bang pinakamalaking mabigat na dinadala? Papangit ka. Magiging kang ayaw ng sumama at mabigat ka rin ng mga kaibigan mo sa'yo kasi you're morose and sad and angry and bitter with life. Wala may gustong tumabi sa'yo. Kaysa sa naka-smile ka at magaan sa mundo at magaan kang dalhin. Tapos, ngipin mo, papangit, paano ginagrind mo ang teeth mo sa ngit-ngit mo, okay? Tapos nagkaka-wrinkles ka to death, tapos nagsisay ka na ng katutak na bad words kasi galit ka, pati yung mga anak mo, kinakarga, ayoko ng lapitan, hindi. Alam mo kung ikaw ang nagkasala, Mr. Anonymous o Miss Anonymous, huwag mong asahan na madali kang magpapatawad. It takes time, ha? If you want na mabilis na magpatawad, dapat makita sa'yo yung sincerity ng nagsisisi ka talaga. Yung friend ko, nakita ko, dinadala nung ex-husband niya, hawak-hawak yung bag niya. Tapos tinatanong siya, kukunan na siya ng buffet ng pagkain. Kasi alam niya kung ano gusto ng asawa niya sa buffet. Tapos sabi niya, Chiki, can I get you food din sa buffet? Okay. Okay, pero damihan mo yung shrimps, ha? Gusto ko yung malaking prawns, ha? Bigyan mo ako 4 nun, ha? Tapos sabi ko, okay lang ba? Yeah, I'll get it for you. Andito na ako, eh. Okay. Nililigawan siya uli. May flowers. Tapos,
Chicks, I'll get you dessert ha. O honey, I'll get you dessert. Or, ay, nakasama ako sa pagligaw niya. Kasi ako yung napaupo doon. Okay? So, pinapakita naman remorseful, no? Okay. So, ganun din gawin mo. Ibang version lang. Okay. Yung susunod natin na question sender. Hi, Julie, Mexica. Tita Chiki, paano ko po sabihin sa partner ko ang problema o nararamdaman ko about sa ginagawa niyang pagkakamali? You know, the most important aspect of forgiving is conveying how you feel and what hurt you. Speak for your heart. Nagiging way ito para ang partner natin maintindihan tayo na ma-realize anong ginawa nilang mali mula sa puso, from your heart. Once you feel they understand your problem, mas madali ang patawarin sila. Sabihin mo, alam mo, yung kaninang ginawa mo. Upo tayo, honey. Okay, upo tayo, babe. Ano bang tawag nyo sa isa? Sweetie pie, sugar pie, honey bunch. Di nakaupo kayo sa sofa. Pero pag malumanay, tanungin mo, ngayon lang ba siya medyo sumablay? Ngayon ka lang ba medyo sumablay? O paulit-ulit? Pag this is a recording na, mag-usap na kayo kung anong plano nyo sa buhay. Ako kasi ganun malumanay ako Hindi ako yung susugod. Susugod ako. Pero malumanay, hindi ako yung sumisigaw na para akong from the No. Okay? Ito pa, Tita Chiki, paano ko po maiiwasan mag-build ng wall sa pagitan naming dalawa ng BFF ko? Ay, ganyan ganyan na nga ba Gaya ng sinabi ko kanina, learn to speak from your heart. Huwag mong hayaan na kainin ka ng takot o pride o kung ano pa man ang masayang, dapat malaya kayong makipag-communicate ang puso sa partner mo o BFF mo. At syempre, seek guidance and patience mula sa Panginoon. May friend ako, ano yung sabi niya? Alam mo, ang ginawa ko kay ganon. Sabi ko, halika, pray tayo. Kailangan ko, pray tayong dalawa. Di nag-pray. Pero sa prayer, dun niya po siningit yung kinaiinisan niya. Okay? Alright. So, wag mo nang hayaan na kainin ng pride yung pagko-communicate nyo. Basta try mo kausapin. Okay? At this point po, please allow me to have this privilege to pray for you. Let's all bow our heads and pray. Our Heavenly Father, we glorify your name. We thank you for the life that you've given us. We thank you for the pains, whatever pain na nangyari sa amin, for we know that all these trials are made to strengthen our bonds, our relationship, and the faith that we have in you. Gayunpaman, Lord, inilalapit po namin sa inyo ang aming mga puso na you'll be in the center of our lives every day. Bigyan niyo po kami ng wisdom to solve and be victorious sa lahat ng aming pinagdaraanan pong kung ano-ano araw-araw. Palakasin po ninyo ang bawat isa physically, emotionally, and spiritually so that we can overcome every quarrel and glorify you in spirit and in truth. Ang bawat po isa sa amin na nakakaranas po ng ng mga lungkot, takot, and even unsaid thoughts, kahit pa sa partners namin. I pray, God, that you will strengthen and give us the courage and wisdom. Ipakita niyo na ang inyo pong kadakilaan at inyo pong unwavering love. Embrace us, O Lord, and help us. Let us rest upon your shoulders, Lord Jesus. We ask for healing and comfort
And I pray, Lord, na sa bawat silent battles nung mga pinagdadasalan po namin, makilala nila na ikaw ang Diyos na kapayapaan at pagmamahal. We lift up everything to you and we lift up our lives and our joy and our cares in the mighty name of your Son, Jesus Christ. Amen. Naku, dito po nagtatapos ang isang oras natin sa Recado. Naku, sana po nasiyahan kayo. Ang daming tips ang dami naman yung mga question and answer natin na sana po in one way or the other may natutunan na kayo doon. Inaanyayahin po naman kayo next week ulit. Happy anniversary to us dito po sa Recado. Thank you po sa atin production technicians Nathaniel Nate Peralta, Reggie Villena, Benji Morano at Jonathan Benaya Reyes. RTV staff Eileen Valdez, Wenmark Balatukan, Raymond Rico Paner, Angelica Kalayag at Bong Chica. To our writer Phil Lagtapon, kamusta na ang pamilya mo, Phil? Kisses to your family, the parents, the siblings. Thank you rin sa atin pong station manager, Miss Jo Cabrera Alabastro. Ako po si Chicky Holman Yulo para sa Recado, dito lang sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Remember, instead of counting what you don't have, count what you have, and you will realize how wonderful God has been in your life. Have a great week ahead of you. Happy, happy, happy Valentine. Bye! Recado, makabuluhang kwentuhan, sari-saring tips na kapakipakinabang, mga istoryang tagos sa puso. Recado, tips at kwentuhang sangkap ay sakto. Recado.